Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. First card ni Sag, King of Cups. Ayan. So, this is someone, na Cancer, Scorpio, Pisces that you're going to deal with sa ngayon. This could be someone, na medyo matured na siguro. Pwedeng matured by age or pwedeng matured at heart, no? Pwedeng ganun. Pwedeng, um, pwedeng, this is someone, pwedeng boss mo to. Diba? Sobrang mabait na boss, pwedeng ganon. Pwede rin naman na tatay mo yan, kapatid. Someone na malapit sa puso mo, pwedeng ganon. Na, alam mo yun, mabait talaga. Pwedeng siyang takbuhan mo, no, when you need someone to give you an advice, diba? Shoulder to cry on. So, pwedeng si King of Cups. Kasi ano yan, mabait, no? Mabait. Malawak ang pag-unawa, no? Very understanding, patient, ganyan siya, kalmado, very friendly, napaka-intuitive, sensitive. So, we have Ace of Pentacles, napakaganda. Si Ace of Pentacles, positive energy, super positive. New beginning din ito. Kaya po pwede ng iba sa inyo dito is going to start something new in your life. Maaaring magsisimula kang magkaroon dito ng bagong sitwasyon pagdating sa inyong kaperahang aspeto, o pwedeng bagong trabaho, bagong career path, o pwedeng magpuputap ka ng bagong negosyo, or po pwedeng meron ditong pagbabago ng financial landscape ninyo dahil o pwedeng may mga perang, cold cash na pwedeng dadating. Kaya biglang, alam mo yun, may flow of money. Kaya mababago din talaga yung sitwasyon ninyo agad-agad. So, pwedeng may ganon. There could be windfall of money dito, Sagittarius. Pwedeng may windfall of money. Pwedeng may windfall of money. Pwedeng may winnings. Depende, no? Kung saan man ang panggagalingan ng pera mo. Talagang feeling ko dito, hindi lang iisang panggagalingan ng pera eh. You know? Kaya totally mababago talaga yung sitwasyon mo. Kasi continuous ang pasok ng pera dito. So, we have two of swords, decision making ito. So, pwedeng lalapit ka kay King of Cups, para pwedeng maghingi ng advice, pwedeng hihingi ka dito ng kanyang opinion, diba? Regarding siguro pera. Kasi meron kang Ace of Pentacles, so pwedeng magiging advisor mo siguro si King of Cups. Maaaring siya yung lagi mo din nilalapitan whenever you need advice in any area of life, lalong-lalo na pagdating sa pera, no? So siguro siya, malapit talaga sa'yo na pagkakatiwalaan mo. Kaya maaaring siya yung nilalapitan mo. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto ninyo na mag-join sa membership. So, we have nature signs. Be receptive to the subtle messages from nature. As you go about your day, nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds. Ayan. So, baka merong sagot, no, sa inyong mga tanong ang Divine Universe. Maring you have so many questions or you have one specific question na hinahanapan mo ng sagot. So, maging aware ka sa
mga bagay-bagay na nakikita mo sa inyong paligid. Kasi pupuwede 'no, Sagittarius, na merong gagamitin ang divine universe na nature elements para magpadala sa'yo ng mensahe. Okay? Kaya be aware of what you are going to see sa surroundings. No? Magpapapansin yan sa'yo kung kunyari, mga hayop, animals, 'di ba? Na bigla na lang merong susulpot sa'yo all of a sudden. Merong kunyaring grasshopper na tatalon-talon dyan sa harap mo, 'di ba? So, and that is an odd na occurrence sa buhay mo. Ngayon ka lang makakakita siguro ng grasshopper, ganyan. 'Di ba? So, ibig sabihin, no, that is a sign. No? Mga weird, mga off, 'di ba, na mga nangyayari. That could be a message para sa'yo. Yung mga ganong klaseng sitwasyon. So, we have wisdom. Have you ever been told that you're wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. So, siguro, ka na person of wisdom. Maaring narinig mo na ba yung may nagsabi na sa'yo na you are an old soul? Yung ganon. So, siguro ang dami mo ng pinagdaanan sa buhay. Marami ka na din mga challenges na nalagpasan, marami ka ng sitwasyon na pinagdaanan, no, na-overcome mo at napagtagumpayan mo, yung gano'n, no? So, yeah, gamitin mo yung mga natutunan mo from them, natutunan mo from your past situations, gamitin yung wisdom na yan para makapag-solve ka ng problema mo or ma-solve mo yung problema mo, okay? So, we have hope and always hope for the best possible outcome. Okay? Kasi, sabi dito, hope is always there. Laging nandiyan yan. Hindi mo man yan nakikita, but it's always there. But when you are hoping for the best possible outcome sa inyong mga sitwasyon, makakaasa ka na mababago yung inyong sitwasyon for the better. You can expect positive situations, positive results, positive circumstances when you are putting your hope and faith, no? Na magiging maayos din ang lahat, 'di ba? 'Di ba nga kapag may problema, 'di ba? Mas magandang sabihin natin, talk to yourself. Sabihin mo sa sarili mo, nalilipas din ito. Things are going to get better, 'di ba? Kausapin mo ng gano'n ang sarili mo. At ilagay mo yan sa isip mo, laging ganon. Kasi eventually yun talaga ang mangyayari. Maybe everyday hindi mo lang mapapansin, but things are already getting better. Hanggang sa totally mag-iba na ang inyong sitwasyon, tsaka mo lang marirealize na, oh my God, yeah, bago na nga ang sitwasyon ko. 'Di ba? Kasi parang nagsa-self-prophesy ka eh. Kung ano yung sinasabi mo sa sarili mo, kung ano yung iniisip mo, 'di ba? Yun talaga ang mangyayari, 'di ba? Kaya always hope for the best possible outcome. Okay? Never ever entertain negative thoughts, negativity. Kasi negative niyan ang mga pangyayari na ina-attract mo. Okay? Good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.